Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At muli, ito po si Simply Talkies nagbabalik upang tayo ay magbigay ng ating maiksing opinion, reaction at komento sa mga maiinit na political issues o balita sa ating bansa. Shout out po lahat sa ating mga members, followers, subscribers, sa mga tumutulong sa ating channel, At ganun din po, special shout out sa ating mga OFWs, to the men and women in uniform, sa ating pong mga frontliners at mga guro, At may God bless us all. May God save the Philippines from the evil forces of the Dutertes and anti-Marcoses and protect the Marcos administration. Okay, so ang pag-uusapan natin mga kababayan, itong mga mapang-alipusta na mga Duterte minions. Mga mapanglait, na mga Duterte supporters. Okay? Saka yung pong matindi po ang ginawang pamimeke nitong mga vloggers ng mga Duterte. Grabe ang ginawa nila mga kababayan. Ito dapat talaga ang TRICOM talagang wag silang patakot sa hinihinging TRO ng mga vloggers na ito sa Supreme Court. Sumosobra po talaga mga kababayan Talagang mga talipandas nga po kung tawagin ng iba. So unahin natin mga kababayan, ito pong dalawang mga sabihin na nating mga political figure na tulad ni Bato de la Rosa at ni Kupal, Mayor ng Davao City na si Baste Kupal Duterte. Kasi po mga kababayan, itong dalawang taong ito ay talagang nagre-reflect dito ang pag-uugali ng mga Duterte. Mga mapanglait, mga mata pobre. Akala mo mga maaamong tupa, yung pala a wolf in a sheep's clothing. Siguro alam nyo naman ang ibig sabihin ng idiom na yan. Unahin natin si Senator Bato the Puncher Authentic Kalbong Liar, na De La Rosa. Si De La Rosa, hindi mo alam kung paniniwalaan mo dahil sa mga pronouncement niya na kontrahin niya yung sarili niya. Tulad na lang ng impeachment trial kay Pusit sa Senado. Sabi niya magiging impartial siya, magiging apolitical siya. Pero may early pronouncement niya na kung walang Duterte, walang Bato. So ano ibig sabihin nun? Uunahin niya ang interest ng Duterte bago ang interest para sa taong bayan. Uunahin niyang isave ang Duterte bago niya isave ang taong bayan o baka ang sarili niya. He will lay down his life for the Dutertes. Tapos magsasalita siya ng magiging impartial ako, apolitical ako sa impeachment trial ni Sara Pusit Duterte sa Senado. O di ba? Sinungaling lang. Hindi niya alam ang pinagsasabi niya. Lalong-lalo na ito sa sinabi niya kay Representative Percy Sandanya. Ito pong si Representative Percy Sandanya ay bago po yan na congressman. I think 2 months pa lang, correct me if I'm wrong, Mr. Representative Sandanya, Kasi ipinag-utos po ng Supreme Court, Korte Suprema na i-proclaim na siya na nanalo siya bilang isang representante ng Akbayan Party List. Ngayon po, meron pong physical deportment si Representative Sandanya. Pasensya na po, Representative Sandanya. Kasi po, ngiwi po siya. Physically, may problema siya. Kasi yung kanyang pagiging ngiwi ay dulot ng isang matinding stroke na pinagdaanan niya. Siguro alam nyo naman yung mga taong dumanas ng stroke sa buhay nila. Nasa bingit ng kamatayan ng buhay nila. O malay nyo na may namatay na parte ng bahagi ng katawan niya na apektuhan ng kanyang facial expressions, yung kanyang mukha, At inaamin niya po, siya po ay isang miyembro ng LGBTQ, siya po ay isang openly gay,
Wala pong problema doon. Ang problema mga kababayan ay itong sinabi ni Bato na makikita nyo kung gaano sila kababoy. Sa itsura ng tao sila tumitingin. Sa kulay ng tao sila tumitingin. Paano nila lalaitin ang mga hindi nila nagugustuhang physical appearance ng tao. Ganun po mga kababayan. Si Bato bilang isang senador dapat naging sensitive ka ba to? Dapat naging ehemplo ka ng pagiging isang senador, isang statement. Hindi po eh. Nasaktan ka sa sinabi ni Representative Sandanya doon sa pagbibigyan niya ng opinion sa sinabi ng iyong among si Sara Pusit Duterte about mas masakit pang iwanan ng jowa o pagbi-break ng jowa kaysa sa impeachment. Mali naman po talaga yun eh. Bakit ka nasasaktan? Sa sagot ni Sandanya. Ha? Na hindi namang usaping jowa ang tungkol sa impeachment o sa iyong opisina. Nasasaktan ka doon? Alam mo sana ba to kung naging minded person ka lang? Hinabayaan mo na yun eh. Hinayaan mo na lang si Sara Pusit ang bumalik doon. Sabi mo kasi walang Duterte o walang Bato kung walang Duterte. Diba? Sinagot mo, anong sinabi mo? Dahil ngiwi si Sandanya sa kabila, palalapitin mo siya sa'yo at sasapakin mo para tumuwid ang pagmumukha niya. Di ba nakakahiya yun? Isa kang mapang-alipusta. Isa kang mapang-lait. Hindi po katanggap-tanggap yung Bato. Di ba? O ngayon, na-realize mo. Nakadama ka ng matinding pagrebatal. No, lalong-lalo na sa mga taong may deformities, may disability. Hindi mo ba inisip yun? Na hindi lang si Mr. Sandanya ang masasaktan, kundi yung mga taong katulad niya na nakaranas ng matinding stroke. Yung mga taong disabled. Bully ka ba to? Bully kayong mga Duterte. Mapanglait, mapanghusga kayo sa pamamagitan ng nakita nyong physical appearance ng tao. Yung nakita nyong kulay ng skin ng tao. Di ba? Nakakahiya ka? Senator, former PMP chief, former PMA. Siguro kaya nahihiya ka na ng PMA. Ano yung batch mo, no? Kakahiya kayo. Ganun po ba talaga ang mga ibang graduate ng PMA? Ganun po ba ang mga ugali ng mga pulis? Yung mga naka-uniforme dyan? Ng pulis? Ganun po ba kayo manlait? Kasi yung former PMP chief nyo, ang lakas manglait, oh. Damay-damay na dito, mga kababayan. Kayong mga senador dyan, ganun din po ba kayo? Dahil mataas ang antas ninyo sa political arena? Hindi mo na inisip ba to? Kala mo si Mr. Sandanya lang ang masasaktan? Hindi po. Ilang milyon ang merong physical deformities, may kakakulangan sa kanilang mga pagkatao. Mga disabled na binubuli. Ganon din po si Basti Duterte. Sinausawan niya si Bato. Dahil daw tabingi ang mukha ni Sandanya, kaya wala sa usaping jowa. Tignan ninyo kung gaano silang mga magkakaibigan, magkakasama. Sabi ko sa inyo tell me who your friends are and I will tell you who you are. O tignan nyo, parang may katotohanan yung ganong idiom. Diba? Mga mapanglait, mapanghusga, bully sa mga may kapangsanan, sa may mga mabababa sa kanila. Di po ba? O ngayon ba to, maari kang, kung pwede nga lang magkaso sa'yo si Representative Sandanya. Meron pong batas dyan. Magna Carta for Disability. Person with disability. Disabled person. Republic Act 7277 which is amended by Republic Act 9422 na meron na pong implementing rules and regulations. No one should vilify verbal or non-verbal sa mga taong may kapangsanan. Ikaw kaya ba to ang pintasan namin? Yung talagang sagad-sagad sa buto na mapapahiya ka. Diba? Yung tinatawag kitang puncher. Ha? Niloloko kita nun. Dahil ikaw nagsabi nun eh. Sa'yo mismo nagmula nun. Walang butas, hindi authentic.
Walang puncher hole, hindi authentic. Kaya tinatawag ka namin ganun. But we're not looking at your physical appearance. We are mocking you because of what you have said. Which is, ikaw naman ang nagbigay nun. Diba? Tama, mali. Pero hindi ka namin minamak sa itsura mo. Diba? Hindi ka namin binabastos. Hindi ka namin binubuli. Sa'yo nang galing mismo yung pagtawag namin sa'yo ng authentic puncher. Puncher hole. Pero yung imak namin ng itsura mo, hindi. Tinawag ka ba naming baboy? Tinawag ka ba namin mukha kang baboy ramo? Wala po. Pero ikaw, with your total delusion to the Dutertes, because you are a lapdog kissing the brown starfish of the Dutertes, nang bully ka ng may kapansanan na hindi mo alam ang medical history niya. O dapat lang, kung ako kay Representative Sendanya, wag lang mong bawian yan. Kasi sabi lang ni Representative Sendanya, okay lang yan. Pero balik tayo sa katotohanan. Diba? Maging matapang ka ba to sa ICC? Ipakita mo ang tapang mo sa West Philippine Sea. Maglayag ka doon. Diba? Anong sabi ni Leila de Lima sa'yo? An act of unbecoming as a senator. Anong sabi sa'yo ni Luke Espiritu? Duwag ka. Takbuhin ka sa ICC, takbuhin ka sa paputok. Pero wag mo daw siyang tatakbuhan pag nakipagdebate siya sa'yo. Diba? Oh, lumabas ngayon ang mga paghamon sa'yo ba to? Nakilala ng taong bayan na ang katapangan mo ay question mark. No? Ang kaya mo lang ibuli, ang kaya mo lang tapang-tapangan ay yung may physical deformity. Dapat kang makasuhan. Kasuhan mo po, Representative Sendanya, ipatikim mo ang tapang ng batas kay Bato kasi hindi niya po alam yan. Kung alam niya yan na meron palang Magna Carta, merong Republic Act para protektahan ang kapakanan ng mga persons with disabilities, hindi niya po sasabihin yan kay Representative Sendanya. Kasi may penalty po yan. First offense, 50,000 pesos but not greater than 100,000. Or, kung magdidesisyon ang hurado, napatawan pa siya ng pagkakabilanggo, 6 months but not more than 2 years. Alam mo ba yung bato? Alam mo ba yung batas? Naturingan kang mambabatas pero hindi mo alam yung Republic Act na yan, the Magna Carta. Ha? For the persons with disabilities, protecting them from non-verbal or verbal bullying implications. Di kayo nahiya? Ngayon, nagre-reflect ba to? Anong klaseng tao ka? Ngayon, sising tambuli ka? Nanghihingi ka ng sorry, but your sorry is too late. Kasi unang-una, hindi mo ni-research ang pagkatao ni Representative Sendanya. Bakit siya ngiwi? Napakadali naman ba to? Pwede mo namang gumamit ng technology tulad ni Google. Nandoon bibigyan ka ni Google ng Wikipedia page ni Sendanya sa dulong-dulo, his personal life. And it was clearly written there. He suffered a stroke. Kaya nagkaroon siya ng ganyan. Anong klaseng tao ka ba to? Anong klaseng senador ka? Anong klaseng former PMP chief ka? At isang PMA year graduate? Pasensya naman po sa ano ng PMA, hindi naman po lahat kayo. Meron po kasing isang tao dyan na inyong napag-graduate na walang kwenta. Mapang-abuso, mapang-api, mapang-lait. Sumama pa yung hap-hap na Pilipino na ang nanay ay German. Di ba? Tama, mali. Hindi purong Pilipino yung mga Duterte. Ha? Yung anak ni Digong, hindi mga purong Pilipino kaya sasama ng ugali. Akala mo naman sila ang gaganda nila. Mapuputi lang po kayo. Mapuputi lang. No? At higit sa lahat, di kayo purong Pilipino. Sasama ugali ninyo. Sana po, Representative Sendanya, kasuhan nyo po yung dalawa na yan. Yang kupal na mayor ng Davao City. Ha? Biruin nyo, meron na naman pong nasabat na ilang gramo ng droga sa Davao City sa isa pong sasakyan na naman. Grabe, mga kababayan. Akala ko ba ang galing? Ha? Magaling ang mayor ng Davao City ngayon. O, wala pala. Tapos magaling lang magsalita. Ha? Yung pananampal niya kay Torre, hindi nangyari. Puro lang pagmamayabang eh. Sobra kaya ang tinawag kong kupal eh.
Di po ba? O, Representative Sandanya, kasuhan mo yung dalawa na yan. Ipadama mo sa kanila yung tapang ng batas na yan. Ha? Republic Act 7277, amended by Republic Act 9244 o 9422. Meron na po yung implementing rules and regulation. Ipamadama mo ang penalty. No? Para po yung mga ibang mga PWD alam po nila na kaya nilang ipaglaban ang nararamdaman nilang pangbubuli sa kamay ng kanilang mga aggressor, no, sa pamamagitan ng batas na yan. Gamitin nyo po, Representative Sandanya, ipaalam nyo, pangalandakan ninyo. No, para po itong si Bato, makadama naman, no, ng hagupit ng batas na hindi niya alam na naturingan siyang mambabatas. Okay? O ngayon, punta po tayo sa pagpapalabas ng fake news ng mga vloggers, ng mga Duterte followers, minions, no? Bakit? Yung pong may mga lumalabas na larawan, mga kababayan, na si speaker may kausap ng mga mambabatas ba yun, na nasa harapan niya yung bulto-bultong pera. Kasi yung insinuation nila na bumaha daw po ng pera sa Kongreso tulad ng sinasabi ni Roque, di ba? No? House of Crocs swimming in cash. Siguro doon galing yun. May gumawa na naman ng mga vloggers nila ng fake news. Ang totoo pala, wala palang ganun. Ang nakalagay doon, papel. Nakita nyo? Nakita na yan sa buong mundo. Ano ang iisipin ng mga hindi minded person? Yung mga hindi objective. No, kung hindi na-debunk yun, anong iisipin ng mga nasa buong mundo na nakakita nun? Ay talaga naman tong ng Pilipinas, corrupt talaga. Kita nyo, daming pera. Yung pala, yung picture na yun, nanggaling sa ibang larawan, sa ibang report. Tingnan nyo, ang gagaling ng mga vloggers ng mga DDS na ito, na gumawa ng fake news. Ang tatapang. Pero pag ipinapatawag sa Quadcom to explain their side, bakit nyo ginawa ito, tumatakbo sa Korte Suprema? Suppression of your freedom of expression? Suppression of your freedom to speech? Yung ginawa nyo na lang yun eh. Napapaloob pa ba yun sa inyong sinasabing freedom of expression? That you are spreading lies, fake news, disinformation, tama ba yun? Kaya nga ang freedom natin ay hindi absolute. Yan ang hindi nyo naintindihan eh. Diba? May mga batas na dapat kayong sundin. Binabiolate nyo yung karapatan ng isang grupo, ng isang tao. By what? Making a false narrative. Making, spreading disinformation. No? Nasaan ang tapang ninyo? Bakit kayo nagtatago sa account ninyong social media pero pag pinatawag na kayo ng TRICOM o ng Kongreso, takbuhin naman kayo. Minsan nagdi-deny pa kayo na hindi kayo member ng ganung grupo. Mahiya naman kayo. O ngayon, dibang na dibang kayo, dapat talaga kung sino man po yung nagpakalat niyan, ipatawag talaga eh. Ipahanap eh. Ipa-explain. Nakita mo ba talaga? Nandun ka ba? Nung ang mga taong yan ay nag-uusap at nakita mo yung bulto-bulto ng pera? O meron kang witness na nag-forward sa iyo niyan at siya yung nag-picture. Siya yung actual person na nag-picture noon, nakita niya yon na ganun niya, may halaga ng pera, nagkakaabutan, ibinigay sa iyo. Di ilabas mo kung sino siya. Para patunayan mo na hindi ka nagsisinungaling, pero wala po eh. Takbuhin, nagbigay ng mga love letter, excuse letter sa TRICOM. Mga duwag. Kaya nga tawag ko sa kanila, Duterte duwag supporter. Yung po sila mga kababayan. Sana po mahuli yan at ipatawag. Ipadama nyo sa kanila yung mga batas na sinulat ninyo na naaprubahan na naging batas. Ang dami nating batas pero wala pong nagagamit. Bibihirang magamit. Padama nyo yan. Representative Sandanya, ipadama mo yung batas para sa protection ng mga persons with disabilities kila Bato at kay Baste. Kayo dyan sa TRICOM, no? Saludo tayo sa TRICOM.
Labanan nyo po yung mga fake news spreader ng mga Duterte duwag supporter. O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.